Okay, so let's continue our lesson for lesson 1, and this is the part 2 of our lesson 1 for entrepreneurship. There are opportunity seeking, and our objective for this lesson is to identify and analyze real-life problems as entrepreneurial opportunities. So, tingnan natin kung paano ba yung mga real-life problems na to ay magagamit as opportunity para makapag-create ng mga businesses. Okay? So, let's start in this question. So, in your community, what are the problems you see that need a solution? So, sa entrepreneurship kasi, para makaisip ka ng isang produkto, dapat yung produkto mo, it can solve a problem. So, what problem ang sa tingin mo ay kailangan masolusyonan ng inyong lugar? So, I have this experience. Nasa isang ako noon, nangungupahan ako sa San Rafael. At medyo bandang dulo yung aking bahay. So ngayon, I was able na makapagpakabit ng internet doon sa may inuupahan ko. And napansin ko, not everybody has the capability to pay yung monthly na cost ng internet. Kasi during that time, nasa 1,350 or around 1,500 ang monthly niya. Eh, syempre, mga nangungupahan lang din yung mga kasama ko doon. So, wala silang ganong kalaking pera as their budget para isama pa doon sa pambayad ng internet. So, ang ginawa ko noon, nagpakabit ako sa kanila. Kinabitan ko sila ng internet. Nakakonect sila sa akin, and then they going to pay me around 300 to 350 pesos. So, isang bahay na yon. Eh, during that time, nasa 100 Mbps din yung aking internet connection. So, through that, meron yata akong 3 or 4 na naging client. So, dahil sa kanila, I was able to pay. Actually, wala na akong binabayaran sa aking internet connection dahil halos sila na rin mismo yung nagbabayad. Naging share na rin siya. So, another example is yung aking kaibigan. Nasa Dingalan, Aurora naman siya. And doon sa may lugar na yon, talaga ng mga panahon na yon, ang hirap magpakonekta ng internet. Especially kung ang internet na pagkokonektan mo ay naka-fiber. So, through signal lang talaga. So, ang ginawa niya, bumili siya ng isang malaking antena para maging mabilis ang sagap ng kanyang SIM card. And then, nag-register siya sa mga SIM card ng promo or data promo for 1 month, no data cap. And then, ang ginawa niya, naglagay siya ng mga piso Wi-Fi sa iba't ibang mga lugar through networking naman yon. So, meron ng mga fiber lines ang ginagamit. So, alam ko kumikita rin siya sa isang pwesto niya ng around 8,000 to 9,000 pesos. Eh, during that time, alam ko nasa 3 yung location niya. So, tapos yung monthly na bill niya para dun sa may internet na registration doon sa kanyang SIM card ay nasa 900 to 1,000 pesos lang yata kung doon nagkakamali. So, imagine, merong problem doon sa may lugar na mahina ang internet. So, ang ginawa niya, nag-provide siya ng solution para magkakaroon ng internet at ibinenta niya yung solution na yon doon sa lugar na iyon. So, what are the market needs? Pag sinabi nating market needs, this is referred to the functional needs, desires, and goals of a target audience. A company may identify an area of the market with unmet needs. So, pag sinabing unmet needs, hindi natutugunan yung pangangailangan na yon. At ano ang gagawin? And create a product or service that addresses them. So, if that audience has a large amount of need, the company may receive a significant profit. Okay? So, aalamin mo, ano ba yung pangangailangan ng mga tao dito sa may lugar? Alamin mo kung ano yung pangangailangan nila, alamin mo kung ano yung problem nila, and then your company will provide a product or service para masolusyonan yung mga problema na yon. Kung marami ang nangangailangan ng serbisyo mo o ng produkto mo para dun sa may lugar na yon, then definitely, yung company na itatayo mo would receive a large amount. Okay? Large amount yung pwede niya talagang kitain. So, these are the details that marketing professionals look for to determine market needs. So, number 1 is yung age ng buyers. So, for example, ang age nung goal mo or nung market doon sa may lugar is 13 to 15 years old. Sa tingin mo, ganong kalaking pera ang kaya nilang ilabas? Take note that these are students, mga estudyante to. So, hindi ka makapag-expect ngayon ng medyo malaki-laking pera sa kanila kasi mga estudyante to.
Okay? Kaya kailangan i-consider yung age ng mga buyers, yung size of market. Ganong kalaki ba yung pagbebentahan yung sa tingin mo na makakabili o makakaabil ng produkto or serbisyo na kailangan yung i-offer. Yung customer buying patterns, napansin mo ba na maraming tao sa lugar kapag kahapon, kapag umaga? Yung customer's income, dito sa may lugar na to, napansin mo ba, sa tingin mo ba, base doon sa establishment or sa mga bahay nila o sa mga ari-arian nila o on how they dress, pwedeng ma-assess mo kung sa tingin mo, kumikita ba ito above minimum wages? And then yung state of the current market. For example, you're going to sell a product. Titignan mo rin kung yung produkto ba na ito ay meron ng nangunguna ba siya sa market. And also the competition itself. Baka mamaya, yung product or service na i-offer mo para dun sa may lugar, ay meron na tayong mga kakompetensya. Ngayon, kung sakali na meron na tayong kakompetensya, ano yung kaibahan o ano yung mas maganda doon sa product natin compared doon sa iba pang mga products. And at the same time, yung how to distribute the product. Sa paano mo may distribute yung mga produkto na kakailanganin o i-avail or services na i-avail ng iyong mga customers. There are 9 ways to define market needs. Number 1, be introspective. Pag sinabi natin yan, one way to begin the process of defining the market needs of your particular audience is through introspection. So, tingnan natin, kailangan natin malaman muna sino ba yung mga nasa lugar na i-reach out natin or makaka-receive ng ating mga product. So, we have to define their market needs. Ano ba yung pangangailangan nila in a specific target audience, particular audience. For example, doon sa may lugar, meron niyang mga bata, kabataan, young adult, sino doon ang target mo? Sino doon ang mas marami na makakaabil ng iyong services? Pangalawa is you can conduct an interview. Kung mapapansin mo sa mga malls, meron yan minsan mga pre-taste. Yung mga pre-taste na yan, titikman mo, tapos after mong matikman, sasabihin sa iyo nung nagbabantay doon, sir, sa tingin nyo po ba, gusto nyo po yung, yung bago namin product? Nagustuhan nyo po ba yung lasa? Nagustuhan nyo po ba yung tamis niya? So, kung sa tingin nyo, ganito ang presyo po niya, bibili nyo po ba? So, yun ay isang mga paraan na ginagawa nila para makakuha sila ng mga information na kakailanganin nila for their market needs. Para sa kanilang pag-aaral patungkol sa produkto na kanilang ibibigay. One strategy for learning more about market needs involves conducting interviews with potential customers or members of the target audience. That is very important. Another thing is you have to analyze the competitors. If you have a few different competitors in your market, consider analyzing their strategies for marketing. So, tingnan mo muna, paano ba itong mga competitors mo na to, nagma-marketing sila, ano kaya yung kakulangan doon sa marketing strategy nila na pwede mong gawin or pwede mong idagdag doon sa iyong services nang sa gayon ay maging madali yung transaction na maibibigay mo sa iyong mga customer. I do remember I was working with e-bike company before. So, I was a branch manager during that time. At naalala ko, yung amo namin, pumupunta-punta din siya sa iba't ibang mga nagtitinda ng mga e-bikes kagaya namin para ma-identify nila paano ba nila ginagawa, para ma-identify niya kung paano ginagawa ng mga companies din na to yung marketing strategy nila or ano yung mga offer nila, yung mga promotion na ginagawa nila nang sa gayon ay sila ay makapag-market. And you have to narrow your niche. Some products may appeal to a wide audience. Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang businesswoman. Sabi niya, kapag masyadong pagpipilian, mahirap pumili. So, halimbawa, sa pagkain, kapag sobrang dami ng choices ng pagpipilian ng pagkain, ang tendency, nahihirap kang pumili kung ano yung kakainin mo, kung ano yung o-orderin mo. So, you have to narrow your niche. Ngayon, kailangan mong kailangan malaman kung saan produkto ka ba magpo-focus or saan services ka ba magpo-focus nang sa ganoon, doon makilala ang iyong company. For example, yung aking company, yung Carlos Vending Machine. So, from the name itself, Carlos Vending Machine, I sell vendo machine. Okay? And yung Carlos Vending Machine ay kilala for providing services like car wash vendo machines. So, yun yung doon talaga kilala siya. Kasi nga, doon ako nagsimula at the same time, ninaro ko yung niche ko na kaysa magbenta ako ng iba't ibang uri ng mga vending machine, nag-focus lang muna ako sa isa.
define your target market. So, one of the primary ways to define market needs is by first defining your target market. Kagaya ng pinakita natin kanina, alamin mo yung age nila, yung location, yung kung kailan ba usually bumibili yung mga tao dito, kailan sila lumalabas ng bahay. So, yun yung mga information na kailangan mo so that you will be able to define your target market. And determine yung emotional needs. So, depending on your particular product or service, you might decide to focus on the emotional needs of your target audience. Naalala ko tuloy yung aking fiancé. So, siya naman, ang kanyang negosyo naman ay nagbebenta siya ng mga handmade flower bouquet. Ayan. So, syempre, usually, iyon ay hindi na seasonal yung kanyang product. Kasi talagang mabenta yan kapag Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, or Teacher's Day, or anything na may kaugnayan to give appreciation sa mga importanteng tao. And that show a emotional needs na maibibigay na makakapag-satisfy sa emotional needs ng isang tao. So, you also have to determine yung emotional needs doon sa may target audience mo. And differentiate your business. Another aspect of defining the market needs for your product or audience is by understanding what gaps the competitors feel implementing differentiation. So, kailangan makita mo ano yung may offer mo na hindi na i-offer ng ibang company. Ano yung produkto na may ano yung services na may ibibigay mo na hindi may ibibigay ng ibang company. Ano yung produkto, ano yung meron doon sa quality ng produkto mo na hindi na ibibigay ng ibang company, so that you will be able to know kung ano yung kaibahan mo doon sa ibang company. Okay? So, naalala ko one time, di ba nga, nasa sales and marketing ako ng isang e-bike company before, at naging branch manager din. So, pag sinabi yung tatak or yung brand nung aming company o nung aming e-bike, mas kilala siya dahil sa tibay nito. So, ibig sabihin, yung ibang company, nakapagbigay din naman ng e-bikes, pero when it comes doon sa may tibay ng kanilang e-bike, hindi nila na ipo-provide yung ganong klase ng serbisyo. Pero doon sa amin, pag sinabi yung pangalan ng brand ng aming e-bike, kilala siya base doon sa tibay nito. At the same time, yung services na ibibigay namin sa mga customers namin. Pangwalo, you can attend relevant events para ma-define mo din yung mga market needs mo. One strategy for identifying market needs is by attending relevant events. So, halimbawa, narinig mo dito sa may lugar na to, magkakaroon sila ng event doon. So, pwede kang pumunta doon para makita mo ano yung kailangan kaya ng lugar na yon, ano kaya yung maipoprovide mo sa kanila para mas mapagaan yung buhay nila, or para ma-meet yung mga emotional needs nila, or para makapagbigay ng serbisyo na hindi pa nila na-experience o hindi pa nila nararanasan sa ibang mga company. And lastly, use a quantitative approach. This is very important. We have to work in numbers because numbers can't lie. Hindi nagsisinungaling ang mga numbers. Kaya mahalaga na mag-work tayo with numbers. A quantitative approach for defining market needs may vary based on the specific of your company, target audience, or product. Some methods for evaluating market needs through quantitative data include, ano-ano ito? So, since we're talking about quantitative, survey data, correlation data, and comparative data. So, pag sinabi kasing survey data, ito yung mga na-survey. For example, between 30 to 15 years old, most of your products will be sold or mas nagustuhan ng mga 13 to 15 years old. So, ngayon, nalalaman mo ngayon, so yung target ko talaga, mga bata, ay mga ng audience or target market ko talaga ay between nasa 13 to 15 years old. Kasi sila pala yung makakapag-enjoy ng produkto ko. Correlation data. For example, nagkaroon ka ng correlation data regarding sa sales mo. Okay? Napansin mo na mas marami kang sales kapag Friday, Saturday, and Sunday. Ano yung kaugnayan? Bakit mas madami kang benta o mas marami kang sales or services na ibibigay kapag Friday, Saturday, Sunday? At nalaman mo na ang mga tao pala doon sa may lugar na yun talagang busy ng Monday to Thursday. At usually, may time lang sila ng Friday, Saturday, and Sunday.
So that's correlation data. And when it comes naman sa comparative data, you can compare dito sa lugar na to, halimbawa sa barangay 1, ganito yung sales mo, sa barangay 2, ganito yung sales mo, sa barangay 3, ganito yung sales mo. You have a comparative data. Bakit? Bakit ganon? Bakit mas mataas? O bakit mas mahina doon sa mga lugar na yon? And after that naman, since we already identify yung ating target market, pupunta naman tayo sa screen the proposed solution based on viability. So pag sinabing viability, it's about the success. It's about on kung paano ba ito tutuloy, kung paano ba ito magpapatuloy. Okay, so what is idea screening? Puntahan natin. What is the meaning of idea screening? Pag sinabing idea screening is a type of market research that evaluates and prioritize ideas based on their potential success in the real world. It's critical in the new product development process, bridging the gap between hypothetical concepts and market-ready solution. Sa idea screening kasi, mamaya madidiscuss din naman natin kung paano tayo nagka-create ng mga idea. Ang tawag naman dun is idea generation. Yung idea generation, nagkikreate tayo ng mga ideas, mga information na kikikita natin, na magagamit natin para makapag-create tayo ng services, para makapag-create tayo ng produkto na ating ibibigay sa ating mga customers. Pagdating sa idea screening, ini-screen mo na isa-isa yung mga idea na yon para malaman mo alin ba talaga sa mga idea na ito yung possible na ma-implement or mas sa tingin mo ay kukuha ng atensyon doon sa target market mo. So, one of the strategy for idea screening, yung market demand. Market demand. Is there a genuine market need for this product or service? Talagang meron bang mga tao, mga grupo na nangangailangan ng ganyang klaseng produkto o ng serbisyo? Profitability. Can we generate sustainable profit from this idea? Sa tingin mo ba talaga bang kikita ang ating company para sa idea na to o para sa serbisyo na to? Meron din tayong tinatawag na technical feasibility. Is it realistically possible to develop implementing this idea? So halimbawa, yung idea na naisip mo, nasa barangay ka lang. Nakita mo traffic. Tapos naisip mong idea, bakit kaya hindi tayo maglagay dito cable cars? Kasi traffic So naisip mo, cable cars ang ilagay natin. Technically, feasible ba yung idea na yon? Realistically, posible ba na ma-develop mo yung ganong klase ng sistema? Imagine, makakapag-create ka. Sabihin natin makapag-create ka ng cable cars. Gano'ng kalayo? Gano'ng karaming tao yung kayang isakay? Okay? So, you have to tingnan din itong technical feasibility. And another thing is yung alignment with business objectives. Does this idea support overall strategic business goals? So, syempre, when you are starting a business, you have a goal. At kung halimbawa, ang goal mo dito, ang goal mo talaga dito, within 1 year or within 2 years, ay for franchise ka na. O iba, pwedeng magtatayo ka na ng ibang branches. So, with the idea that you have market demand, kikita ba ito, profitability, yung technical feasibility. The next question, does this idea support overall strategic business goal? Okay? Kasi kung sa tingin mo, bumagsak tayo sa profitability, hindi posible na sa loob ng 1 taon o 2 taon is for franchising ka na or para makapagtayo ka na ng isa pang branch. Okay? So, this is for idea screening. Ngayon, the question is, bakit ba natin kailangan gamitin yung idea screening? Now, in the competitive landscape of today's market, napakahalaga ng time, money, and even the bandwidth. Sinabing bandwidth, yung internet connection natin, are finite. Now, idea screening is one of the most effective ways para ma-safeguard natin yung resources natin, especially when we are starting a business. Hindi biro-biro yan. Dahil tayo ay nag-i-invest ng oras, ng knowledge, ng panahon, at maging ng pera. And all of those resources are very important. So, it streamlines the innovation process, reduces the risk of pursuing product flops,
and maximize the chance of bringing successful products or service into market. So, with the using of idea screening, mas naiiwasan natin na magkamali yung produkto o yung proseso or yung sistema, even the market that we were going to implement, na magiging dahilan para hindi maging successful yung negosyo, yung business na ating itatayo. So, why we use idea screening? It reduces risk. So, by filtering out unfeasible and unprofitable ideas early on, you avoiding wasting valuable resources on project with limited potential. Ano yung nasave mo? Time, money, even yung effort mo. Ayan. And even yung pag-iisip mo para dun sa may konsepto na yon. Even the manpower itself. And we have focuses effort. So, similar the above idea, screening allows you to concentrate your efforts on the most promising ideas, increasing the likelihood of successful innovation. Okay? Nakakapag-focus tayo ngayon sa mga efforts natin. Kasi nga, halimbawa, doon sa idea generation natin, 3 idea na isip natin na pwede itayong negosyo. Through idea screening, nakita natin yung 2, hindi pala feasible. So, mas makakapag-focus lang tayo doon sa isa. Next, enhances decision making. So, idea screening provide a structured framework, okay, for making informed decisions, providing stakeholders with the data backproof they often looking for. So, mas na-enhance ngayon yung mga decision making na gagawin ng company or ng team para doon sa specific goal or specific strategy para ma-reach yung kanilang specific goal. And also, it promotes innovation. Idea screening also stimulates creativity and foster a continuous flow of new and improved ideas, potentially leading businesses to totally new ideas they didn't even begin with the screening process. So, it promotes innovation. So, from idea generation, natanggal yung, halimbawa, 3 yung naisip yung negosyo. Tapos, natanggal yung 2, so isa na lang natitira. From that main product, it can be, pwede siyang ma-upgrade, pwede pang lalo pang gumanda kasi nakapag-focus kayo sa isang produkto na ito or services na ito. There are key differences between idea screening at idea generation. So, ayan, titignan natin yung idea generation. Yung idea screening kasi, para hindi tayo makapag-compute sa idea generation, the later of which is the brainstorming phase. Yung idea generation is yung brainstorming phase. Ibig sabihin, hindi natin iniisip magkano yung magagastos dito, hindi natin iniisip feasible ba to. Basta ang excuse me. Basta ang goal lang natin dito sa idea generation is to generate ideas. Wala pa tayong ibang bagay na kino-consider. Okay? Now, pagdating sa idea screening, tingnan natin ideas. Ito yung meaning ng idea generation. This is the brainstorming phase where the focus is on generating large number of ideas without worrying about how realistic, how feasible they might be. During this process, there are no bad ideas. The focus is on quantity over quality. So, nag-generate lang tayo ng mga ideas na sa tingin natin ay posible na o even not possible na mangyari talaga. And it all starts by that. Okay? So, lahat ng mga nagnegosyo, nagsimula lang yan sa mga idea na somehow hindi nila naisip na it will become successful. Basta nag-isip lang sila, nakakita lang sila, naging creative lang sila doon sa kanilang business na itatayo. And then after that, ng idea generation, doon napapasok yung idea screening. Ito naman yung evaluation phase na kung saan kina-qualify na yung bawat idea kung ito ba ay qualify na mailagay sa market o maibigay sa mga tao. So, where quality becomes more important than quantity. It's where teams critically assess ideation, okay, from the brainstorming phase against specific criteria to determine their actual viability. Pag sinabing viability, it is the success. Okay? So, tinitingnan na sa idea screening yung actual success. Totoo ba talaga na mailo-launch yung product na to o maibibigay yung serbisyo ng produkto na ito? These are the different stages of idea screening.
Once you decide to incorporate idea screening into your research objective, it typically involves several stages. Tingnan natin, initial screening. So, sa initial screening, we have this preliminary review of all ideas from a brainstorming stage to quickly eliminate those that are considered unsuitable or irrelevant. So, doon sa halimbawa, 10. Kung isang team kayo nag-isip, kung 10 yung idea na yon, doon naalisin nyo na unti-unti. Yung sa tingin niyo, kalokohan lang yata yung isa na to. Hindi ito posible sa atin kasi sa tingin ko masyadong komplikado ito. Okay, so tinatanggalan natin yung mga idea na sa tingin natin ay hindi siya posible or unsuitable siya para doon sa target market mo. And we have this concept development, further developing the more promising ideas into detailed concepts. So, from 10, pwedeng naging 5 na lang yan, tapos iniisip nyo na yung concept development nyan. Mas pinapaganda nyo na yung mga development nyan. This step often includes preliminary market research, such as a concept test, leveraging A/B test methodology, and technical assessment and financial projection. Ayan, yung dulo nito yung financial projection na. Kasi dito natin makikita magkano yung pera na gagastusin para doon sa produkto na ito na ma-launch natin sa market. And we have this evaluation and scoring. So, evaluating the concept against predefined criteria and scoring them to rank their potential. Ayan. So, usually gumagamit na kayo ng mga tools dito na kung saan merong mga numbers para ma-score natin yung mga ideas, ma-score natin yung mga products or services na ibibigay natin on a specific target market. And meron din tayong optimize and iterate. So, idea screening can be iterative process. Use your evaluation and scoring criteria to refine the best idea. Pag sinabing refine, mas pinaayos, mas pinapaganda, mas pinapaliit mas pinapalinaw yung mga idea na ito at ma-retest natin sila para ma-sure natin yung solid idea na ilo-launch natin or mag-move forward to the next stage. And then selection. Selecting the top scoring ideas for development and markets implementation. So during this time, malinaw na talaga sa atin kung saan tayong produkto or serbisyo magpo-focus na ibibigay natin sa mga target customers natin. Top idea screening techniques. So, ito yung mga ginagamit na mga techniques para sa mga screening. Yung tinatawag na cost-benefit analysis. It is a crucial step in evaluating business idea. Cost-benefit analysis involves a careful estimation of all potential costs associated with developing and implementing the idea, weighed against the project financial benefit or returns. So, this analysis helps to determine the financial viability of the idea and whether it aligns with the company's financial goals. So, for example, yung company, what we have right now is 10,000 pesos. Sabihin natin yun, maliit lang naman yung sisimulan mong business. 10,000 pesos. Ngayon, doon sa may cost-benefit analysis, titignan natin, kasya ba yung 10,000 pesos? Or kung binalakan natin 100,000 pesos, kasya ba yung 100,000 pesos? Baka naman yung na-generate nating idea, it costs 1 million. And we don't have, right now, we don't have the network, we don't have the people, we don't have the money para ma-implement yung negosyo na iyon. We have the scoring models. Ito yung kaninang isang diniscuss din natin. Scoring models introduce a quantitative approach to idea screening, utilizing a weight scoring system to evaluate ideas against multiple screening idea. And this allow for a more objective comparison of different ideas and help prioritize those with the highest overall scores. So, pagdating natin sa scoring models, sa tinitingnan natin dito, we work with numbers. Ini-score natin sila para malaman natin yung ito bang idea na to ay pasok sa target market mo o merong mas magandang idea na mas tatangkilikin nila. And we have this expert reviews. So usually we talk with someone na may experience na talaga sa negosyo at tapos ini-explain natin sa kanila, pinapresent natin sa kanila yung business idea and we got this feedback
So leveraging the knowledge of an expert of subject matter experts can provide valuable insight into the technical feasibility, market potential, and overall viability of an idea. An expert review can help identify potential risks and challenges as well as uncovered hidden opportunities. So, minsan, through our presentation and asking for help sa mga expert, mas nadadagdagan o mas napapaganda pa yung mga ideas natin. Pero minsan merong mga idea kayo na gustong gawin na i-implement as a business. Pero hindi makita, hindi maintindihan pa ng mga experts. Ang tawag doon is vision. And for many times, that vision could take you in successful place kung nakikita mo talaga at naniniwala ka doon sa sarili mo that this vision kung ay makakapagbigay ng magandang serbisyo doon sa iyong target markets. Ayan. And we have this concept testing. So the ultimate test of any idea is its reception by the target audience. Concept testing involves presenting an idea to a target market and gathering quantitative research feedback on its appeal, perceived value, and willingness to pay. This provides a real-world insight into market demand and data-backed validation of ideas. So dito napapasok ngayon yung mga na-experience natin sa mga mall, yung mga free taste na yan. Okay, so that is a concept, tinetest na nila. And even sa mga fast food chains, nakalimutan ko lang before, dati may ino-offer ang McDo or Jollibee yata yun, na isang produkto, na ngayon ay hindi na nag-exist. That's part of a concept testing. Para makita nila, talaga bang kikita tayo sa produkto na to, o tatangkilikin pa siya ng tao. And ito yung pinakasikat sa lahat, yung SWOT analysis. SWOT analysis is a strategic planning tool used to assess the strengths, weaknesses, and opportunities and threats involved in a project or organization. It helps in understanding both internal and external factors that can impact decision and strategic planning. Ito yung pinakasikat sa lahat, yung SWOT analysis. Yung strength, weaknesses, opportunities, and threats. Kasi itong SWOT analysis, hindi lang siya applicable sa business, hindi lang siya applicable sa idea generation or idea screening. Available din itong SWOT analysis maging sa mga personals natin. Okay, yung mga personal goals natin, personal na mga bagay na gusto natin gawin. So, itong SWOT analysis is a good tool para ma-screen natin yung mga idea na gusto nating i-implement para sa isang target market. So, SWOT analysis for the strength, weakness, opportunities, and threats. So, internal positive attributes, that is the strength. Weakness naman, yung internal negative attributes. So, tingin mo, ano yung disadvantage ng product mo, ano yung disadvantage ng grupo ninyo, even your group. Kasi baka may hindi fit yung grupo ninyo para i-provide yung ganong klase ng services. Yung opportunities, sa tingin nyo, baka mamaya nakita ninyo na itong product pala ninyo ay pwede rin pala for franchising. And yung threats, ito yung mga external factor na negatively can impact the product, the organization, or your business ninyo. So the purpose of SWOT analysis is a versatile tool that can be applied to various situations, from personal development to large strategic planning. Kaya nga yung sabi ko sa inyo, sikat na sikat ng SWOT analysis kasi nga hindi lang siya applicable for company, for strategic planning, for businesses, and even is for your personal development. So, the purpose is to identify areas of improvement. Malaman natin yung mga lugar kung saan dapat pang makapag-improve yung businesses na yan or yung mga ideas na yan, and develop strategies para makapitalize yung strength and opportunities na nag-aantay doon sa product na yan or sa services na yan. And mitigating weaknesses and threats. Maiwasan natin, mabawasan natin, or mas mapagtuunan ng pansin itong mga weaknesses and threats na nag-aabang in the future para doon sa isyong negosyo. And making informed decisions based on comprehensive understanding of the situation. Ayun. So, that's all for opportunity seeking. So, if you have questions, don't hesitate na mag-send sa akin ng message. At yung ating mga activities ay I'm gonna post it on our silid. Ngayon,
isa sa gagawin ninyo na activity, ngayon pa lang, magsimula na kayong mag-isip ng mga idea na nakikita ninyo ay possible solution or services na maibibigay ninyo in a specific target market. You can start with your house, tapos experience niyo doon sa may bahay niyo, experience niyo doon sa community niyo, experience niyo doon sa personal mo experience, sa kalahatan. Pwedeng doon magsimula yung mga iniisip mong businesses na sa tingin mo ay pwedeng i-launch. So, bigyan kita ng example. I have these students, a group of them, meron silang experience, kumain sila ng chicken skin. Ngayon kasi pag kumain tayo ng chicken skin sa labas, alam mo yun, pag kinain mo, parang ano na lang parang puro harina na lang. So, ganoon yung experience sila. Kaya naisip lang, bakit kaya hindi kami magtinda ng isang chicken skin? With a twist, nilagyan nila ng different flavors yung kanilang chicken skin. Okay? So, I'm really excited doon sa launching ng kanilang product. And even them din naman ay nakikita nila na yung produkto nila ay can give a satisfaction sa kanilang mga customers. So, that's one idea for idea generation. Okay? So, I want you to think at least 3 idea generation. And unti-unti sa mga next lessons natin ay dadaan tayo sa idea generation, and then i-filter natin yung mga ideas na yan, and then from that makakakuha tayo ng idea na kung saan talaga doon tayo magfo-focus, doon kayo magfo-focus, kasi ang goal natin dito sa entrepreneurship is you're going to launch your own product, own business. Okay? So dahil online tayo, probably batas ang tsansa yan ay nasa e-commerce business. Okay? So, yun lang. Don't hesitate to message me if you have questions. Thank you.